Anong ginagawa mo dito? Gusto ko na matulog. I sleep on the couch. Ang sabi mo naman sa kama lang bawal, hindi ba? Papahirapan mo pang sarili mo dyan? May kama naman sa silid mo. You love watching TV before you sleep. Why don't you sit on the couch and enjoy a good movie? Wag na. Baka may aswang dyan na gumagalang kamay sa hating gabi. Mas safe ako dito sa kama. Bawal ang aswang dito. Lumapad na ang ngiti ni Russell nang lumapit sa paanan ng kama. And do you think I would not climb on that bed when you refused to sit me on the couch? Panta nito. Matutulog na nga lang ako. Ayoko manood ng TV. Sleep in my arms then. Inilahad nito ang kamay at hinihintay siyang lumapit. If you don't want to make love to me yet, it's fine. Gusto ko lang namnamin ng oras na to na asawa na talaga kita, na hindi na ako nananaginip sa pagkakataong to. Kagatin mo yung daliri mo para malaman mong hindi ka na nananaginip. Pangiinis pa niya. Kung ikaw kaya yung kagatin ko, kanina pa ako nagigigil, Mrs. Alonzo. Malapit na kita mapadapa. Masarap talaga sa tenga ang tawagin siya Mrs. Alonzo. Lalo tuloy gusto niya magpabebe. Bakit ka ba nag-iisip na pakasalan ko si Roger? I saw him kiss you. He's always beside you when you need a shoulder to cry on. At ikaw lang ang alam kong gusto niyang pakasalan. At naisip mo kung gusto ko siyang pakasalan? Hindi ko alam. Pero ang alam ko noon, ako nang huling lalaking gusto mong kasama sa altar. I was consumed by all my insecurities. Ang yaman-yaman mo, ang dami ng babae naghahabol sa'yo eh. I only want you. Hindi nga ako makapasa-pasa sa bar exam kasi nawalan na ako ng gana magsumikap dahil nagpakasal ka sa iba. Kinikilig na siya pero hindi niya pa gustong bitawan ang pagmamatigas niya. Paano kasi? Napakaraming deklarasyon ni Russell na gusto niya pang marinig. Ako pa talagang sinisi mo? Hinubad niya ang robang suot at tumambad sa mga mata ni Russell ang suot niyang lingerie kanina. Inisang hakbang lang nito ang pagitan nilang dalawa, kaya't nauwi siya sa mga bisig nito. Kung gusto mong mapanindigan ko ang 6 na buwang sinasabi mo, huwag ka magsusuot ng ganyan. Sisihin mo si Stacy. Ito ang binigay na pantulog sa akin. And you're wearing your tongue again? Kinapa nito ang pang-upo niya sa kapinisil. Galit pa ako sa'yo, baka akala mo. Kinuha naman nito ang kamay niya, saka inilagay sa pagitan ng hita nito. Mas galit na galit ako sa'yo. You have to forgive me now, so we can make love, sweetheart. I'm dying to taste your sweet again. Ang bastos mo? Tinampal niya ang dibdib nito, pero tumawa lang si Russell bago kinapa ang pagitan ng hita niya. Gumapang naman ang init sa katawan niya na naghatid ng kaliti. I love you so much, my wife. I promise not to make you cry again. Heto na ako, ang pangarap ng gwapong bilyonaryo. Bibigay ko lahat ng yaman ko. Mahalin mo lang ulit ako. Akala ko ba kalahati lang makukuha ko kapag pinakasalan kita? Nagbago yung isip ko na makita kong tong lang yung suot mo kanina. Sa'yo na pala lahat. Malakas na tawang pinakawalan niya. Binuhat naman siya kaagad ni Russell at ipinahiga sa kama. Bago pa siya magsalita, ay inangkin na nito ang mga labi niya at idinagaan ang katawan para hindi na siya makawala. Sandali nga. Inalis naman ni Russell ang bigat sa kanya, pero lalo lang nitong ipinaramdam ang katigasan nito dahil idiniin naman ang ibabang katawan sa kanya. I want to feel you to make sure I'm not dreaming. We have a 6-month rule, Mr. Alonzo? Nakangiti niyang wika. Of course. Kailangan mabuntis ka bago mag-6 na buwan. Nakatawa nitong sagot. Sa daming naipon kong pananabik, mapupuno yung sinapupunan mo. Mag-1 taon pa lang si Zach. Hindi niya na magawang ituloy-tuloy ang sasabihin dahil dinadama na ni Russell ang ano niya. Tell me you did not allow anyone touch you like this. Ibinaba ni Russell ang strap ng lingerie niya para angkinin naman ang labi nito. Ang nananabik niyang dibdib pahayag naman ito. Kahit nagpakasal ka sa iba, hindi ko magagawang irao sa isang babaeng init ng katawan ko. It was like I'd be cheating on you
if I do that. Sa kabila ng pagnanasa, ay gusto niyang kumawala ang luha niya. Minahal naman talaga siya ni Russell at nagdusa to nang lumayo siya. I'm sorry. I allowed Roger to kiss me. Saka na kami magtutuos ng lalaking yon. I warned him not to touch you, but he didn't listen. Kung hindi ka pumayag na pagpakasal sa akin, ipapasara ko talagang kumpanya niya. Hinubad nito ang saplot sa katawan at muling dumagan sa kanya. I want you to know that I didn't like his kiss at sinabi kong wag yun ang uulitin. Kung hindi, ay hindi na ako lalapit sa kanya kahit kailan. Thank you. Pinisil nito ang kamay niya, saka pinaghiwalay ang mga hita niya. Let's not talk about him. Are you ready, my wife? Are you ready to take me? Tanong nito, nang iangat ang muka at ipinosisyon ang sarili sa ibabaw niya. Yes. Hindi mo alam kung gaano ako nananabik ngayon. Malapit na siya sa sukdulan at ganun din si Russell. Ilang sandali pa ay inabot nila yon at sandaling nanatili si Russell sa ibabaw niya. Gumulong naman to sa kama pagkatapos at dahil ayaw siyang pakawalan ay pumikit na lang siya hanggang sa makatulog. Nang magising siya ay nakabukas ang TV sa silid, bagamat mahina ang volume. Anong oras na? 2 a.m. Hindi ka pa ba natutulog? No, I can sleep. Hindi yata nawala ang takot ko na baka pagising ko, wala ka na ulit. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan niya. Talaga ba? Na para bang may lakas pa akong umalis kayong sumasakit yung katawan ko sa'yo? Ito naman ang tumawa ng malakas. You can't blame me. Una pa lang kitang nakita ulit sa opisina ni Nick. Gusto na kitang padapain. Naligo ka ng hating gabi? Napansin kasi niyang nakaroba ito at basa pa ang buhok. I had to. Malapit na kitang gisingin dahil gusto ko ulit pasukan to. Tumawa ito nang iwaksing niya ang kamay nitong idadama sa kanya. Maliligo muna ako. Matulog ka muna. May bukas pa naman, Mr. Alonzo. Hinayaan naman siya nitong maligo na mag-isa. Inaasahan niyang susundan siya nito sa loob ng banyo, pero natapos siyang walang gumambala sa pagliligo niya. Tahimik pa rin tong nanonood ng TV na kahit sumampa siya sa kamay hindi siya nito nililingon. Do you have regrets? Tanong nito na kinabig siya palapit sa dibdib. Wala pa naman. Nakangiti niyang sagot na tinangala ang gwapo nitong muka. At hindi ko hahayaan na magsisi ka sa kahit isang beses. I'll do everything to be your best husband and best father to Zach and our future kids. Matulog na tayo kung ganon, madaling araw pa lang pala. Stay here in my arms. Pigil nito sa pagdaos-os niya sa kama. Inaantok pa ako, wala pang 2:00 ng umaga. E di matulog ka nga sa bisig ko. Wala siyang nagawa kung hindi ang makinood sa pelikulang hindi naman niya naiintindihan dahil mahina ang volume. At masarap din naman nga talaga ang makatulog sa mga bisig ni Russell. Pero bago pa siya hilahin ng antok, ay naramdaman niya na ang paglakbay ng kamay nito papasok sa pantulog niya. Nagsimula itong hagurin ang dibdib niya at saka laruin ang tuktok niyon. Anumang antok na nararamdaman niya kanina, ay napalitan na ng pag-iinit ng katawan niya. I miss exploring your body like this. Bulong nito na nagsimulang halikan siya sa punong tenga. Hindi na siya makasagot dahil gusto niyang namnamin ang sensasyong idinudulot nito. Nagising si Esmeralda sa masarap na amoy ng kapeng barako. Masakit ang katawan niya at tila hinihila pa siya ng antok. Hindi niya alam kung anong oras natapos si Russell na pagsawaan ng katawan niya. Hindi rin niya maalala kung ilang beses siya nitong binigyan. Tila sinulit ni Russell ang mga panahong nawala sa kanilang dalawa sa loob lang ng isang gabi. Pinamulahan na siya ng muka nang pumasok sa isip niya kung paano siya inangkin ni Russell bago sila tuluyang matulog. Nakadapa siya sa kama nang nakataas ang pang-upo. Nakatulog na lang siya sa pagod habang nakadapa sa kama at nakayakap ang braso ni Russell sa bewang niya. Good afternoon, Mrs. Alonzo. Naramdaman niya ang braso ni Russell na dumantay sa katawan niya.
Dagli siyang napabangon. Afternoon? Anong oras na ba? 4:00 ng hapon. 4:00? Bakit di mo ko ginising? Inihagis niyang unan dito, pero tumawa lang to na malakas. Napagod ka, bakit kita gigisingin? Nakakahiya, nandyan pa ba mga kapatid at pinsan mo? Isa-isa na silang hinatid ng chopper. Sina Mommy, Auntie Sylvia, at Auntie Diana na lang ang nandyan. Maglilibot pa sila sa isla kasama mga bata. Si Zach, nakakahiya na, sila pa nag-aalaga sa anak natin. Dala ni Daddy si Zach sa Maynila. Ayaw nga sanang ipasama ni Mommy, pero gusto raw ilibot ni Daddy sa Alonzo Corp. Ilibot? Nakangiti niyang tanong. Ano naman ang alam ng anak niya sa Alonzo Corp? Hayaan mo na si Dad. Masakit pa bang katawan mo? Maglilibot din tayo sa isla bago tayo bumalik sa Maynila. Okay, sabi mo eh. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan niya. Huwag mo akong iningitian ng ganyan, baka mapadapa ka ulit ng wala sa oras. Lumakas ang tawa niya at mabilis na ipinulupot ang comforter sa katawan. Tumigil ka nga. 4:00 na pala pero wala pa akong kain. Hotdog, gusto mo? Umikot ang mata niya na kunyari ay sumimangot. Hapon na? Almusal pang ipapakain mo? Baka gusto mo naman akong busugin ng totoong pagkain, Mr. Alonzo? Lumapit naman ito para gawaran siya ng matamis na halik. Gusto mo ba sa villa kumain? Pwede kong ipahatid ng pagkain doon. Dito na lang. Tapos saka na tayo magtungo sa villa kapag busog na ako. Pwede ba yon? Of course! You are my master now. Kumindat pa ito bago tinungong intercom para mag-request ng pagkain sa lobby. At dahil sa isla din ang pamamasyal nila, sumama na sila kina Helena, Sylvia at Diana sa paglilibot. Gabi na silang nakauwi na kaagad tinawagan ni Russell ang ama para kamustahin si Zach. Kailan bang balik natin sa Maynila? Tanong niya habang nagpapahinga na sila ng asawa niya. Tomorrow night. Why? Are you bored already? Ni hindi pa nga natin nasusulit ang honeymoon. Inaalala ko lang ang Metro Pacific. Wala pang gaanong alam si Roger. Don't worry. Rain was trained to manage a business. Hindi ko pa nakakausap ang pinsang kong yun kung bakit nagpadalos-dalos sa pagpapakasal. Nagulat din ako. I was their witness when they got married. Paano ba kapangat ang lalaking ipapakasal ng lolo ni Rain sa kanya para mapilitan siya magpakasal na lang kay Roger? Pabiro niya ang tanong. Lacson was rude and overbearing. Kahit ako rin naman si Rain, mas gugustuhin ko pang pakasalan si Roger kaysa sa hambog niya yon. Pero hindi naman niya kailangan magmadali. Baka may iba pang dahilan ng pinsan mo. At dahil may usapan silang sa kanyang kalahati na makukuhang shares ni Roger, ibig sabihin ay isa na siya sa may-ari ngayon ng Metro Pacific. She's rich. She doesn't need that. Pero baka nga mapakiusapan natin siya na siya munang tutulong kay Roger para hindi maubos ang oras ko doon. I want to spend time without you and Zach. We'll visit Paris and Switzerland. Kinansela mo ng ticket natin, hindi ba? Nakatawa niyang sabi. Nag-a-assume ka na naman kasi. E di sana hindi ka na nagsayang ng ticket? Huwag mo nang ipaalala. Nakatawa rin ito ang wika. Magtitiwala na talaga ako sa pagmamahalan natin simula ngayon. Hindi ko mapaniwalaan na ganyang kagwapo at kayaman. Natatakot na mawala ng isang Esmeralda Gomez. Ganun ba talaga ako kaganda? Gorgeous and sexy and worth to die for. Papuri naman ito. Hindi rin ako makapaniwala na may isang tao talaga na magpapabago sa buhay ko. Nagtataka pa ako noon kung bakit lahat nag-aalala kay Kuya Amir nang mawala si Ate Marga. They weren't even married then. Ganito palang pakiramdam kapag nagmahal ka ng totoo. It was as if half of the air you breath was taken away. Ngayon alam mo na rin ang pakiramdam nung itinaboy mo ako? Hindi ito sumagot. Pagkos ito mabipato sa kanya sa kama at niyakap ang braso ng mahigpit. Yes, hanggang ngayon gusto ko pa rin suntukin ang sarili ko kung bakit ko nagawa yun sa'yo. I was so immature and inconsiderate. Matulog na nga tayo? Parang gusto mo na namang umiyak. Idinaan niya sa biro ang sinabi. Nagbibiro lang ako.
I was such an asshole. Tapos na yon, kalimutan mo na. Nakabawi ka na naman sa amin ni Zack. Niligtas mo ang buhay ko minsan. Tapos pinakasalan mo na rin ako. Natupad din ang pangarap ko magiging Mrs. Alonzo. Ngumiti siyang sinalubong ang mga mata ni Russell. At nangangako ako na hindi ka naiiyak. Hinding-hindi mo pagsisisihan na binigyan mo ako ng second chance. I love you, Mr. Russell Alonzo. Buong puso niyang pahayag. Isang mapusok na halikang ibinigay ni Russell. And I love you forever, Mrs. Esmeralda Alonzo. Sayong-sayo yung puso ko, ang katawan ko. Nagsimulang gumapang ang kamay ng asawa sa dibdib niya. Yun lang? Gusto ko rin ng bank account mo. Biro niya, habang tinutulungan ng asawa na magtanggal ng harang nila sa katawan. Sa'yo na lahat. Isama mo ng shares ko sa Alonzo Corp at Metro Pacific. Ang properties ko sa Tagaytay at Baguio, basta sasakyan mo ko. Isang maharot na tawa ang pinakawalan niya. Nang tanggalin niyang huling saplot nito, ay tumambad sa kanyang nagagalit nitong sandata. Kasama ba sa ari-arian mo to na pwede kong angkinin? I can live like this forever. Na para bang hindi ka workaholic? Wika niya. Sigurado ako, pagbalik natin sa Maynila, busy na ulit tayong pareho. Pwede bang wag ka na magtrabaho? Hayaan mo na kay Roger at Ray ng Metro Pacific. Magtatalaga na lang ako na mapagkakatiwalaang tao doon kapag pwede mo na akong iwanan ng dalawang yon. Paano shares mo doon? Sayang naman yon. Mas kailangan ako sa Alonzo Corp. Nakayaka pa rin siya sa katawan nito dahil wala pa rin balak si Russell na ialis siya sa kandungan nito. Hindi pa naman ako buntis, pwede pa ako magtrabaho. Paano si Zack? Paano ako? Anong paano si Zack at paano ka? It's not as if I'll be working 24/7. Pero gusto ko magkaroon ng sarili kong career. Ayaw kong isipin ng pamilya mo na nakaasa lang ako sa'yo. Bakit nila iisipin yon? Ang iisipin nila ako nakaasa sa'yo, ni hindi ako makakapagtrabaho na maayos kapag wala ka sa tabi ko, ni hindi ko may papasa ang board exam kasi naghiwalay tayo. Nambola ka na naman? Natatawa niyang sabi. Totoo yon. Sigurado akong papasa na ako ngayon dahil bukod sa'yo, may Zack pa akong dadagdag inspirasyon. I want my son to be proud of me too. Okay. Assistant mo na lang ako. At least yun palagi rin tayo magkasama. May assistant na ako, si Valerie. Valerie? Maganda ba yun? Ilang taon na? Isang mahinang halakhak ang pinakawalan nito. She's 24 years old and also my cousin. Huwag ka magsaselo sa mga babaeng nakakalapit sa akin. Kung mayroon man, wala na akong pera para gastusan sila kahit isang tangkay ng bulaklak. Anong wala? You will handle all my finances. Kami mga lalaking Alonzo, kahit pa nakapangalan sa amin ang lahat ng ari-arian, hawak ng mga asawa namin lahat ng records, online banking, passbook, at kung ano man yan. Makikita mo doon kung ano lang yung ginagastos ko. At bawat kusing nagagastusin ko dadaan sa'yo. Ganun ba yun? Yes, my wife. Hawak mo ko sa leeg. Nakatawa nitong sabi. Literal na sa'yong lahat ng ari-arian ko. Kahit naman wala kang pera, ito palang pagkakaguluhanan ng mga babae. Isang malakas na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Russell. Para namang may gustong iba yan. Sa'yo nga lang tumitigas yan eh. Ikaw lang ang kilala niyan. Bumaba ang labi ni Russell sa balikat niya at nagsimulang palandasin ang kamay nito sa likod niya. Nag-uusap pa tayo. Okay, ililipat ko na sa pangalan ni Zack ang shares ko sa Metro Pacific. Tapos ikaw ang itatalaga ko sa finance para makatulong ni Roger at Rain. Pero wag na wag ka ulit magpapatangkang halikan ng lalaking yon kung ayaw niyang bumagsak ang eroplano sa mukha niya. Hindi niya alam kung matatawa siya o uungol. Nang ihiga siya ni Russell sa kama, ay nawala sa isip niya kung anong sasabihin pa. Kanina pa nakatitig si Esmeralda sa dyaryo kung saan naka-feature ang kasal nila ni Russell 1 linggo na ang nakalipas. Ilang larawan din ang nakalagay doon na sigurado siyang may pahintulot ng asawa. Kung hindi,
itinawagan na nito ang may-ari ng publishing house at pinagbayad na sa panghihimasok ng pribado nilang buhay. Kanina ka pang nakatitig dyan, love. Naramdaman niya ang kamay ni Russell na umakbay sa kanya bago siya ginawaran ng matamis na halik. Akala ko ba gusto mong itagong pagpapakasal natin? Gusto kong itago? Nakangiti itong umupo sa gilid ng mesa niya. I was eager to share that with the entire world and to let everyone know I married you. Hinuli ko lang na ipahalata yan dahil ayoko may mag-gate crush sa kasal natin. However, it had been scheduled for publication. Why? Anong why? Nakatawa pa rin ito ang sabi. Ayaw mo bang malaman na ikinasal ka na? People will talk. Let them talk how beautiful and lovely my bride was. Inakusahan na nila akong gold digger nang pinakasalan ko si Nick Russell. And they already know that you did not get any inheritance from that old man. Kailangan lang i-announce ng abogado ni Nick sa isang interview na kay Roger lahat ang naiwan na matanda. That was because he married my cousin. Kaya nga inaakusahan nilang ikaw naman yung pinupinturya ko ngayon. Isang matabang nangiti ang pinakawalan niya. Kung noon ay wala siyang pakaalam, kahit anong iakusa sa kanya. Ngayon ay mahalaga na hindi masira ang pangalan ng mga Alonzo. Tumayo si Russell at kinuha ang kamay niya. Iginiya siya nito sa dingding na salamin ng opisina nito at niyakap ang mga braso. Sanay na kami sa kung ano-anong balitang ibinabato sa amin. And I'm sorry if your name was being dragged. I hope you get to use it. Mas inaalala kita sa dinami-dami ng babaeng napaugnay sa'yo na mas maganda at galing sa mayamang angkan. Sa isang second-hand bride ka nakatali. A second-hand bride? I took your innocence when you were still in high school, got you pregnant, and left you nothing but a heartache. Hindi nila alam kung anong hirap ang pinagdaanan mo. Maitawid mo lang ang pagbubuntis mo. Mamaya, ipapahalungkat ko lahat ng videos natin sa opisina at sa lahat ng restaurant at hotel na pinagdalhan ko sa'yo. I will let the whole world know how was Maddie in love with you since 2 years ago. Russell, hindi na kailangan. Baka gusto pa nilang malaman kung ilang araw kong hindi nakatulog sa bahay para lang makasama ka sa magdamag. Isang pilyong ngiti ang pinakawalan nito. Tumigil ka, nakakahiya. I don't care what other people think about us. Hindi ko pa nga alam kung paano ako magpapasalamat sa Diyos dahil kapiling kita ulit ngayon, kayo ni Zach. I was in hell for 2 years, thinking there's no way we will get back together. Mabuti na lang nagawa mo pa rin akong mahalin sa kabila na nagawa kong pagkakamali. You're becoming emotional again. Humarap siya sa asawa at pinisil ang pisngi nito. A second-hand bride. Pag-uulit nito. Alam ba nila na wala kang pinapasok na kahit sinong lalaki sa buhay mo? Yes. They didn't know that in the depths of my heart, I was just waiting for you to love me again. Absolutely. We are meant for each other. I won't ever let you go again, love. Tinotoo nga ni Russell ang sinabi na ipapakalat nito ang mga kuha sa CCTV na magkasama sila sa hotel at kung saan-saang restaurant. Lalong naging maingay ang pangalan nila sa lahat ng sulok ng balita. Kaliwat kanan ang gusto siyang ma-interview nang malaman ng lahat na walang iniwan na kahit anong ari-arian si Nick sa pangalan niya. Nauwi sa kanya ang simpatsya ng mga tao. This is too much, Russell. Hindi na ako makalabas para magpunta sa mall o mamasyal sa mga park kasama ng anak ko. Hindi naman ako artista. Speaking of artista, would you want to consider modeling for an underwear brand? Ano? Tumawa siya na malakas. Ibabalandar akong katawan ko? No, Mr. Alonzo. This perfect body of mine is for your eyes only. Kahit kasama mo ako sa photoshoot, ayoko rin. Pagkakaguluhan ka lang din ng mga babaeng walang pakaalam kahit may asawa ka ng tao. Matamis naman nang umiti si Russell. I love to seeing you're jealous. Feeling ko, mas gwapo pa ako kina Zion, Eduardo at Tante Alonzo. Mas gwapo naman talaga sila sa'yo. Nakatawa niyang sabi. Pero dahil ikaw yung mahal ko, sa'yo lang ako kikiligin. Pero kung sa kagwapuhan,
Medyo nahuhuli ka kahit sa Kuya Amir mo. Sa halip na mapikon siya, ay tumawa lang si Russell. Okay lang, kahit di na ako masyadong gwapo. Basta kinikilig ka sa bawat kindat ko. Solve na ako, Mrs. Alonzo. Nagbulahan na naman kayo. Where's the checks I need to sign? Walang kaabog-abog na pumasok si Roger sa opisina ni Russell. Nasa secretary mo na, hindi ba binigay sa'yo? Hindi pa ako dumadaan sa opisina ko. I need to sign those checks cause I'm going out of town. Saan ang punta mo? Just attend the wedding of a friend. Lalayas ka na naman? We have a meeting on Monday. I'll try to be back tomorrow night. Pero kapag inabutan ako ng kalasingan, baka Monday na ng hapon ang balik ko. Iiwas ka lang sa pakilala ni Uncle, no? Hindi niya napigilang mapangiti. Pinag-aasawa na ito ni Dante at Diana dahil kung kani-kaninong babae ito nagpapaugnay ngayon. Sa kabila ng maraming babaeng dinedate ito, wala yatang balak mag-asawang natitirang bachelor ng mga Alonzo. I don't understand why I need to meet this daughter of mommy's friend. Kung gusto na nila ako mag-asawa, bakit hindi na lang sila mamili sa mga nakakadate ko ngayon? Bakit kasi silang kailangan mamili? Auntie Diana was asking you, who do you want to marry? You can't mention any name. Di sila na lang ang mamimili para sa'yo? But, who'd want to marry a woman you haven't met? I'm not crazy, at wala akong balak magpakasal ngayon. You can just meet this woman, and then decide after. At least mapagbigyan mo na lang ang mami mo. Hindi ka naman ipapakasal agad-agad. Kikilalanin mo naman yung babae. Mali mo nga naman, magustuhan mo rin. Suhestyon niya naman. Inunahan mo na kagad eh. Hindi ka naman siguro irereto ng mami mo kung alam niyang hindi mo magugustuhan. Mukhang napaisip naman ito sa sinasabi niya dahil tumahimik ito sandali. Pagkatapos, kaagad-ding nagpaalam at umalis sa opisina. Let's go home to love? Do you like someone and a good massage? Sus, a good massage ka dyan. Hindi mo na lang sabihin gusto mo ng sex. Isang malutong na tawang pinakawala ni Russell bago inangkin ang mga labi niya. Ilang araw na rin tong pagod lagi galing sa trabaho. Pagkatapos kasi sa Metro Pacific, ay sa Heather Airlines siya tutuloy. Yes, I miss you, love. Parang hindi na nga yata aabot sa bahay ang pananabi ko sa'yo. Muli nitong inangkin ang mga labi nito, kasabay ng paggapang ng kamay nito sa ilalim ng blusa niya. Hindi na siya tumanggi nang ipatong siya sa mesa at sinimulang paglandasin ng halik sa dibdib niya.